It's a new vibe for another day full of chika-worthy stories, Dabarkads. Bawal magpahules sa midweek kwentuhan. Bawal yan, ha, Dabarkads? Bawal. Present kami at present Okay, po kami. okay, present. Okay, very good. Okay, kaya mga kaibigan, ihanda na ang puso at isip sa bagong pag-uusapan natin dito sa Bawal Judgmental ka ba? Okay, Joey, umpisahan na po natin ang kwentuhan. Sige. Let's go, Kuya Ryan. Alright, Wow. let's go ourselves, Miles. Miles and Ryan. Teka lang, parang nagkakamali kayo. Oo. Parang kami ni May ng main host. O, sige na nga. Ayun na lang. Tingnan lang namin Huwag kung nyo kami nakikinig kayo. inaakawan ng papel. Okay, ba? Madali naman kami kausap. Ayan po. Playtime. Sa mga Dabarkads din natin na gustong maglaro dito sa Bawal Judgmental Ka Ba, mag-send lang ng audition video at details niyo po sa bawal.eatbulaga@gmail.com. Ayan po sa screen mga Dabarkads ang mga details na kailangan po ninyo. Kilalanin na natin ang makakasama nating kumilatis. Ay, wag muna, mamalan. Halika magbilang muna tayo ng pera. Saan ulit tayo sa Sabado? Cherry. Ito na ang judge natin for today. Filipino-Japanese actress and model. Gaganap bilang Dani sa series na Halfmates. Mga Dabarkads, let's welcome Kaori Oinuma. Ganda. Nagulat ako. Hello, Kaori. Bakit? Ganyan din ang suot mo kanina. Hindi, next week. Sa Monday Sa Monday. ba? Mga Dabarkads, sa Monday, ganito yung suot ko. Hi, Kaori. I can see the Hi, future. Kaori. Hello! Ang ganda ng mix nyo, no? Filipino-Japanese. Ang ganda-ganda mo. Maraming salamat po. Kirin ang desyo, Anata. Arigato gozaimasu. Oh, diyan ka muna ha. Mag-uusap na. Abi, alam ako. Gawa na si Marimas. Door Ano? closing. Ano yun? Sa elevator yun. Door closing. Dawa nga siya, Marimas. Gawa na si Perfect. Oo. Marunong ka talaga mag-Japanese. Opo, doon ako naka-base before ako mag-start sa industry. So, memorize mo yung Mama nako, nibang sen ni. Deng siya nga mahayrimas. Kiroy sen made. Sagatte ko desay. Abunay deskara. Yan, galing. Yun, mamalan. Ano Sa ano yun? Kada Kaori? sakay mo ng train, maririnig mo yun. Mama nako, in a little while, the train will arrive. Stay away from the yellow line because it's dangerous. Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba alam eh, guys? Si Alan dating makapili yan. Ha? Hindi, dati lang ako nagja-Japan talaga. Ngayon po, mamalan. Nagja-Jakarta. Ano mo nang role mo dito sa ano? Halfmates. Sa half. Isa pa akong OFW. Tapos? Tapos, umuwi ako ng Pilipinas kasi mayroon akong gustong ipatayong business. So, nakabili rin ako ng bahay dito sa Pilipinas. Pero apparently, meron din isang buyer yung bahay. Oh. So, halfmates kami sa bahay na yun. Dalawa kayo tumira sa bahay? Yes po. Rom-com ba to, Kaori? Rom-com. Ah, cute yan. Cute Actually, yan, andito cute yan. yung kasama ko. Sino yung halfmate na yan? O yan, Raisa May. Uy, mag-hi ka naman. Ah, Ay, hello. Jeremiah Lisbo. Welcome to Eat Bulaga, Jeremiah. ang gwapo naman ng halfmate niyo. Ay, pamalo. Teka Oh, lang. wala lang. Okay. Ang tanong, Kaori, judgmental ka ba? Parang hindi siya mukhang judgmental. Oo, no? Bait-bait Thank niya. you. Char lang. Char. Pero, may sasabihin siya pero. Pagka kinakailangan lang. Oh, For tama. example, sa trabaho, Oh. yung para, minsan ginagawa ko yung pagiging judgmental pagka kinakabahan ako. At least hindi sa akin nakafocus yung attention ko, at least sa ibang tao, ganyan. Sa Pero iba. hindi ko naman sinasabi ng vocally. Tama, ganyan. pangingilatis lang. Pangingilatis lang. Tama naman yun. Ngayon pa lang, Kaori, meron ka ng Sanmang peso. Taray. 30,000 pesos. Ay, ito pa pala. Kukupitan ko pa. Babawasan mo pa, mamalan ha. Good luck sa'yo, Kaori. 30,000. Galingan mo sa pagsagot at pag-isipan ng mabuti dahil kapag mali ang iyong sagot, babawasan namin yan ng 10,000 pesos. Oh, huwag ka papayag. Simulan na natin ang round 1. Talaso ng pakiramdam dahil ito na ang mga makakasama nating magdala ng swerte. Dabarkads, pasok! Dabarkads, saan kayo? Ito. Ayan ako. Na-traffic lang, ma'am.
Pakilala. Lot? Hello, Dabber Cats! Ako po si Lot from Lipa City, Batangas at naniniwala po ako sa kasabihan na isang taong laging nakahiga, malamang walang budget na panggala. Uy. Totoo naman Wala yun! Di ba pwedeng tamad lang? Mommy Next! Hello, Dabarkas. Ako po si Tess ng Paco, Manila. May kasabihan po tayo, ang buhay ay parang gulong, minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Wala bang gulong na patagilid? Next! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Fe. Naniniwala po ako sa kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Yeah. Totoo naman yun. Thank you po. Kaori, kung naglalakad ka sa mall o kung saan man at nakasalubong mo sila, ano sa tingin mo yung storya ng kanilang buhay? Feeling ko teacher sila. Teachers, mga man. Educators, ha? Anong tinuturo nila? Iba-iba, I think. May history. Merong... Sex education. Hindi, tinuturo rin yun eh. Quantum Good physics. manners. values, Right. ganyan. Feeling ko. Sige. Patulan namin yung mga teachers sila. Pero bibigyan ka pa namin ng chance sa mas kilatisin ng kasama natin today. Ngayon naman, tinginan muna kayo eye to eye. Okay, right Please, face, ladies. tumingin na kay Kaori. Okay. Okay, thank you very much. Sana tama ang kutob mo na sila ay mga teacher. Good luck! Good luck, Kaori. At para sa round 1, alamin na natin, ang tanong! Ang tanong! Ang tanong, sino sa kanila ang organ recipient ng isang living donor? Okay. Sino sa kanila ang recipient ng organ ng buhay na nagbigay Yes. ng parte ng katawan? Ibig sabihin, nag-donate siya ng organ sa kanila ay buhay pa. Okay. Narito ang mga pagpipilian nyo, darling. Nandyan po si Lot. Lot, Pwede rin po si Tess. Tess. Lotes, parang loto. Okay. At pwede rin po si Mommy Fe. Fe. Ang lalim ng inisip mo, Kaori. Sino sa kanila ang organ recipient ng isang living donor? 10 seconds to choose. That starts now. Miss Lot, Mommy Tess, or si Ma'am Fe? Time is up. Bakit siya ang wala? Wala kami. Wala. Joke lang, excited. Sino sa palagay mo? Si Ma'am Tess. Si Tess sa gitna. Bakit siya ang napili mo? Ano pinagbasihan? Meron akong gut feeling. Hindi ko lang sure. Ewan ko. Gut feel lang. Ano sa palagay mo ang organ na donate sa kanila? Yamaha? Ano? Mali, Mas Ju. Iba pong organ. Or technique? Tama ka yan. Final answer, Final by the way. answer. Yes, final answer. Lock it. Tama kaya na si Tess, ang organ recipient ng isang living donor. Check or X? Ay! Mali agad-agad ka! naman, Kaori. Pahinging 10,000. Choday, Ichimang. Sayang. Ano ibig sabihin ng Today Ichima? Choday, pahinging 10,000 pesos. Choday. Choday. Sino Ichimang kaya? yan, isang lapad. 10,000 yen. Ako, isa lang alam ko eh. Friends. Ano? Ano ba? Ikura deska. Ikura desu ka? Ichimang desu. How much? Nagsa-shopping. Okay. How much? Kausapin muna natin si Miss Tess. Hi po, Mami Tess. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan. Kayo po ba ay naging recipient ng isang organ donor? Hindi po. Ah, hindi po. Bakit po kayo nandito? Nagpapasaya po. Dahil masaya po dito sa Itbulaga. Ay, opo. Naman po, Mami Tess.
Pero meron po bang parte po ng inyong katawan po, Mami Tess, na Na may nai-donate po karamdaman, sa inyo? Wala naman po. Ah, Wala rin po, wala po. Wala talaga eh. Wala po. So, Wala rin po. sadyang nag-i-enjoy lang po si Mami Tess dito Studio sa... audience. Ito, pwede po ba to, Mami? Kahit po sa akin dito. Kasya po yan dito. Ikaw mag-donate. Actually, si Mami Tess ay studio audience lang po Studio natin. audience si So, Mami Mami Tess. Tess, maraming Thank salamat you. po. Enjoy po Pumuna kayo po sa kayo, Mami. Itbulaga. Maupo muna po kayo, Mami. So, Ma'am Alan, sino po? sino ang tama kung hindi si Miss Tess? Si Lot kaya o si Fe? Ayan na. Si Miss Si Fe. Ma'am Fe. Welcome to Itbulaga, Miss Fe. Ay, good Magandang afternoon, tanghali po. magandang tanghali din. So kayo po ay recipient ng isang organ from a living donor. Yes. Yes. Ano pong organ po yun? Kidney. Kidney. At galing po kanino? Sa anak. Uy, sa anak. Uy, teka lang po, isa-isa lang po, Mama Fe. Una po sa lahat, ang ganda po ng speaking voice po ninyo. Napakaganda. Hello, sabihin niyo ako po, hello, Dabbercads. Hello, Dabarkas. Uy, parang announcer. Alam mo, pag maganda speaking voice, maganda din ang singing voice. Totoo po ba yun? Sabi nila, pero hindi ako mahilig kumanta. Yeah. Hindi po mahilig kumanta. So, Mami Fe, you received the kidney. Yes, Yes. I did. Ano pong kadahilanan ng pagkaka-transplant ng kidney? Actually, ganito yan eh. Actually, hindi ko alam na may sakit ako. Siguro sa lahat ng mga tao na nakikinig o nanonood ngayon, ang sakit na kidney talaga, like me, no? Mataas ang threshold ko sa pain. Right. Hindi ko alam na mga simptomas ko, pala mga simptomas na may sakit sa kidney. Gaya po ng ano po yun, Mami? Well, sabi nila may masakit ng likod and everything else. Tapos Dito, yung ihi, ano, I never had those symptoms talaga. Okay. Dahil, bigla na lang. And then, bigla akong itinakbo sa ospital and then I was treated well ng ospital. At nung tinransplant ako, bilib ako sa ospital ko dahil nagpadala sila ng maintenance para linisin ang kwarto ko. Binrief nila yung aking mga kasambahay na yung palang mga kutsilyo. Iba ang kutsilyo sa karne, sa gulay, sa prutas. Yes. Dahil Opo. yung pala may mga bakterya. Cross-contamination para Exactly. maiwasan. Kaya napakaganda. Well, it was really, shall we say, a wake-up call. Na Mami Fe, how long ago was this? I had my transplant 10 years ago. 10 taon na to. Ryan, Miles, para sa kaalaman ng iba, bakit maganda ang boses ni Fe at magaling magsalita? Ang asawa niya, si Apollo Arellano, dati kong kasama sa Joey and Son. Si Fe ay executive producer ata sa Channel 9. Kaya taga-network yan. Tama ba, Fe? No, kinda, but no, I take care of the corporate side of Ang things. taas ang pagtingin ko sa iyo eh. Kaya, Actually, ako yung bosses ng Channel 9 at saka Channel Yun. 2. Yun. Kayo yung voice-over. Hindi Ako nyo na, yung mga voice-over. bata. Oh. yun pala. Pwede po Okay. bang marinig ng isang unti parinig lang lang ng po. isang linya kung may naaalala pa kayong linya? Oh, well, very simple, like, you are watching the Leader Network, RPN 9. Kaya naman pala. No, dahil I have more male hormones kasi than female hormones. Kaya Oh, wala ganito kayong yung aking boses boses. Solid voice, no? So But, hindi mo inabot yung where the viewing is fine? Napakatanda ko na pala. Dahil yun yung una ng Channel 9 where the viewing is fine. Yeah, Isa yun, pare, you're the best. Pero Miss Fe, sabi niyo 10 years ago, biglaan, the symptoms, hindi niyo napapansin, mataas ang inyong pain threshold. Ano naging reaction ninyo nung malamang may sakit at paano niyo sinabi sa inyong pamilya? Actually, yun nga it's like a dream, no? Parang biglaan nga, para akong nananaginip. Pag may sakit ka pala, iisipin mo kaagad yung, bakit ka nagkasakit? At nagbabasa ako ng mga libro. May nabasa akong libro na first page ng chapter nakalagay doon. Nalaman niya na meron siyang kidney problem. The very first thing she wrote was, I want to die already. Yun ang sinabi. Suko na agad. Isa siya sa mga professor sa UP noon. Binasa ko yung autobiography niya.
And I said to myself, siguro may rason kung bakit ako nagkasakit. Siguro pinabayaan ko ang sarili ko. Pero hindi ako diabetic, hindi ako high blood pressure. But again, maybe it's because I'm a hardworking person and I work. Career woman. I am I'm a perfectionist, so much so na siguro yung stress na manage ko yun. Pero sa totoo lang, I think yung pananalig sa Diyos ang importante pag may sakit ka. Kasi ang alam ko, pag may sakit ka, iisipin mo, gagaling ka ba o hindi? Kung gagaling ka, salamat sa Diyos. Kung hindi, salamat din sa Diyos. But I said to myself, I have to be positive. Kung ano man ang mangyari doon sa aking dialysis center, alam mo, Nag-dialysis po kayo? Oh, Gaano katagal po? Siguro 2 taon dahil pumupunta pa nga ako dito sa Itbulaga noon na meron akong takip dito Hindi nila alam, yung mga crew dito, hindi nila alam na meron akong tubong dito sa neck ko. So sasabihin nila, Tita Fe, meron kang colds? Yeah, I have a cold. Not even my friends knew na meron akong dinadaanang ganito. I didn't even burden my family. Kasi sabi ko, sa dialysis... You didn't tell your family? No, they know, but I didn't burden them. Meaning, hindi ko sila, parang hindi ako, what do you call this, when you make... Inaabala. Hindi ko sila inaabala. Meron akong yaya. Ang opisina ko, yung secretary ko, dadali niya sa dialysis center yung trabaho ko. Nagtatrabaho ko habang nagda-dialysis. Tatawagan ako ni Apollo. Sabi niya, honey, punta ka sa Cebu. Pa-fly ako. Pagkatapos ng dialysis, like nothing is wrong. Kasi I believe in positivity. Kasi yung mga taong, kung alam na nilang may sakit sila, parang nanghihina na sila. Iniisip nila na mamamatay na sila. Hindi Kasi may nagsabi sa akin, proseso lang yun May lang isang machine na may 2 malalaking needles, no? Yung ikukunin yung dugo mo, ilalabas niya yung dugo mo, tapos ipoproseso. Simpleng-simple lang. Kung isa sa utak lang ng ating mga may problema sa kidney, at saka pag-aralan niyo yung sakit ninyo. Kung umiinom kayo ng tubig na ganyang karami, kaya maraming taong namamatay sa dialysis center dahil sa dami ng tubig na inaalis sa katawan. Ako, breakfast, ganyan, 1 shot. Lunchtime, 1 shot. Dahil alam ko, pag dialysis ko, kukunting tubig lang yung aalisin nila sa akin. Yun yung marami kasing pasaway ng mga pasyente. Kakain ng kung ano-ano dahil anyway, magda-dialysis naman ako. Pero again, I think kung lahat ng klaseng sakit, whether it's dialysis or yung problema sa kidney, palagay ko, ang importante yung nagdarasal tayo, niniwala tayo na nangyayari yon dahil sa isang bagay. Ako, binuhay dahil meron pa akong dapat gawin. At ang pagta-transplant sa akin, iho, is basically not my decision. It's the decision of my family. Kasi ang asawa ko, sabi niya, namamayat na ang nanay mo. What can you do? Sabi niya ganun, we have to do something. Kailangan natin i-transplant na si mama niyo. I didn't had an idea. How did you take that news nung sinabi ho ni Mister na kailangan na mag-transplant? Well, I said to myself na, no, there was so much love that I felt. Parang they wanted me to live longer pa. Parang gusto nilang mabuhay pa ako. Sabi nga ng asawa ko, honey, marami ka pang dapat gawin. Nauna nga siya he died earlier in 2020. Si Apollo. Yeah. Kaya lang, yun na nga, again, hindi lang ang mga anak ko ang gustong mag-donate. Marami akong kaibigan sa industriya na nag-donate, gustong mag-donate. Na-touch akong masyado. Sabi ko, ano ba naman, buhay pa yung isa nauna na sa akin. Pero ibig kong sabihin, may mga tao pa lang yung wholeheartedly will donate. Right. These are living people, no? That means you planted good seeds. Oo, ibig sabihin marami pong nagmamahal sa inyo, Miss Fe. Pero Yeah. paano po yun? Alam ko po na kahit marami pong nagmamahal, mahirap po ang proseso kasi po nung pagpapalit po ng organ, di ba po, ma'am, Yes. kailangan compatible kayo nung kapalit nyo. Paano po yun? Nakipila rin po ba kayo, ma'am? That's why I did not know, kasi meron yung cadaver, di ba? Meron din yung living. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako ang nagdesisyon. Ang asawa ko, na sumalangit na ang kaluluwa niyan, alam kong hanggang ngayon, nagbumabantay pa sa akin, talagang dinesisyon. At ang lahat ng anak ko gustong mag-donate.
Well, thank you very much, Mami Fe, for sharing your Yeah, story. thank you, And, thank you. Salamat po, Yeah, Miss thank you, Fe. thank you. Mabutit so kasama much. pa rin namin po kayo ngayon. Thank you, Mas Fe. Kausapin din natin si Lot. Yan, si Lot. Miss Lot. Miss Lot, di na po tayo mag-usap. Miss Lot, kayo po ba ay organ recipient din? Yes po. Oh, ano po yun? Kidney rin po. Kidney rin po. Ang recipient, ang donor niyo po ba ay living donor din po ba? Hindi po. Cadaver kidney donor. Oh. Paano naman po yun, ate, sa mga nanonood? Kasi po kay Miss Fe, buhay pa. Paano po yung sa'yo, Ate Lot? Paano po nangyari yun? Since wala po akong living donor, so nagbigay po ng wisdom sa akin si Lord na meron po palang tinatawag na organ donation enlistment program Yes. ang ating government. Specifically sa National Kidney and Transplant Institute po ako pumila for organ donation. And by God's grace po, nakapagpalista ako and after just 3 months po, by God's grace, nahanapan po nila ako ng matched kidney donor. Marami pong proseso kasi more than, yes Right. po, praise God. Marami pong proseso, matagal yung workup test Mabilis ko. yun, ano? Yung 3 Apo. months? Doon lang po ako nagtagal sa workup test. Kasi pag nag-expire every 6 months, kailangan mong ipaulit. Pero doon po sa enlistment, doon sa paghihintay, 3 months. Are there differences, Lot? Meaning differences ng levels of danger, no? Kasi dangerous ang organ transplant to begin with. But from a living donor or from a deceased body already, may delikado bang ibang klase? Meron pong mga sabi-sabi na mas okay yung living donor kasi mas nagtatagal, mas mura yung dosage ng gamot. Pero sa tingin ko po case to case din kasi may mga kilala din po ako na minsan sister or brother, sibling daw po kasi yung usually perfect match pero minsan nare-reject din or even family member, father or mantaas din po ng dosage ng gamot. In my case, by God's grace po, mababa na po kagad yung dosage ng gamot ko at okay naman po kahit po cadaver kidney yung donor ko. Nakilala niyo po ba, Ate Lot, kung saan po nanggaling ang kidney niyo or kahit po yung pamilya po niya? Bali, confidential po. Hindi po inaalaw ng hospital na ipaalam po sa patient kung sino yung donor. So, hindi po nalaman. Na kahit anong organ, hindi pwedeng ipaalam ng hospital? Hindi ko po alam sa iba, pero pag deceased organ, as much as possible siguro. Hindi ko po alam, yung sa case ko lang kasi. Sa Kahit po National sa'yo, Kidney, hindi pinaalam sa'yo kung hindi sino. po pinaalam. Pinagawa lang kami ng thank you letter sa family. Hindi ho ba kayo nakakaramdam sa gabi? Yung gano'n, parang, Pero Sige, ibang tao. di ba pag may wiwi tayo sa gabi, di ba? Biglang may sumasama sa inyo. Wala bang gano'n? Wala. Thank you, Miss Lot. Thank you, Miss Lot. Pero Ma'am Iki, yung iba po kapag living naman yung nag-donate sa'yo, makikilala mo talaga sila kasi kailangan compatible kayong dalawa sa mga test, ganyan. So, iba lang yung case ni Ate Lot. Okay. Pati sa mga interests. Char. Tama. Eto na, wala munang uuwi mga Dabber Cats. Simulan na natin ang Round 2! May 20,000 ka pa, Kaori. Galingan mo lang pagkilatis dahil kapag nagkamali ka ng sagot, mababawasan ka ulit ng 15,000. Agoy, 5,000 na lang. Sabi niya, ang laki. Kaya good luck sa'yo. Ito, meron pa tayong mga bisita pa ulit na pwede pa rin magbigay ng swerte sa'yo. Dabber Cats, pasok! Kayo lang. Akala ko tatlo din. Pakilala? I'm Cheska and naniniwala ako na you have to be kind to everyone because you don't know kung anong pinagdadaanan nila sa buhay. Amen. Next. I'm Ham. Naniniwala ako pag niloko ka, maniwala ka na, lolokohin ka pa rin. Ayun na nga, oo nga. Grabe naman yung pagkaka-oo. Walang kadala-dala. Alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Simple lang ang tanong. Sino sa kanila, dalawa lang ang pagpipilian mo, ang organ donor ni Fe? Sino sa kanila ang organ donor ni Fe? Ito na po. Ready? Nandyan po si Cheska. Seska? At pwede rin po si Ham. Kaori, you have 10 seconds again to decide. Timer starts now.
Cheska or si Ham? Ingat. Ingat. Time is up. Up. Sino ang organ donor ni Fe? Oh, darling. Si Ham. Aha. Si Ham. Bakit? Bakit? Doste? Diretso. Parang naging emotional siya. I don't know. Emotional ba pag Naramdaman. sabi niya na pag naloko ka ng minsan? Malamang maluloko ka uli. Naramdaman ni Kaori. Oh, yun daw ba? Emotional. Ako tingin ko si Cheska dahil kamukha ni Fe. Okay. Parang Oh. pareho lang din Pero eh. wala na. Lock na yan. Final judgment mo na ba yan? Oo. Final na. Oo. Final na. Lock! Tama ba si Ham ang organ donor ni Fe? Ay! Ayan. Safe ang 20,000 pesos. Actually, Kaori, pareho silang anak ni Miss Faye. Cheska at si Ham. Kaya kamukha Ano, ni parang Fe. hindi pa rin ako kay Seska kasi parang mas kabukha. Parang babae kasi So sabay siguro. na natin kausapin si Cheska at si Ham. Cheska and Ham, ang sabi ni Mami Fe kanina, that it was the family that decided na mag-transplant na dahil kay Daddy Apollo. Pero paano napili na si Ham or ang magiging donor? Actually, may workup na ginawa for all of the family members. Tapos tinignan kung sinong pinaka-compatible, not just the organ itself or not just the blood typing, pati emotionally. So, dun sa... Pati emotionally? Yes. Could you expound on that, please? Actually, yung makaka-expound nun is si Abraham kasi siya yung donor. Siya yung naka-reach ng stage na yun. Okay. Could you tell us about that, Ham? Yeah, for the emotional, actually we had an interview pa with the hospital about it. Kasi they had to ask us personally. They don't actually encourage somebody from the family to really donate to a family member. Why is that? Because in short, it's really like you're shortening your life. Eh. Right. And I mean, for me, I didn't care. That's my mom. Eh, so, but at the end of the day, I told the hospital, I think it's only right as a son that you get a chance to save your mom. So yun ang ginawa ko. Wala naman parang they really do not recommend it talaga. But then you made the brave choice of doing this for your mother. Because as a cadaver donor, you have a chance that it will fail, and there is a big chance. And if that fails, it will also cost the life of my mom. Eh. So I didn't want that to happen. Mami Fe, when your children made this decision, how did it make you feel? Because it's your son willing to give up actually, a part of his body. Nung panahon na yon, hindi ko naisip yon eh. Ang parang mas nakakaangat is yung pagmamahal nila sa akin. Actually, as a matter of fact, Iho, it was only this year that I realized na, my God, bakit ko pala kinuha yung kidney ng anak ko? To me, it's a wake-up call. Sabi ko nga sa mga writers kanina, siguro itong show na to, wake-up call sa akin na kailangan, parang ganito kailangan alagaan ko siyang mabuti. Alagaan lahat ng mga anak ko. Alagaan lahat ng mga empleyado ko. Alagaan ang sarili ko para makatulong pa ako sa maraming tao. Pero si Ham, sabi nga niya, ma'am, pagloloko lang niya, ma'am, basta Ford Ranger, bigay mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko ba bawal yun, pero... Mama Fe, anong message mo kay Ham? Sabi niya kanina, sinabihan siya kasi ng doctor that if he donates his kidney, masya-shorten ang life niya. Kaya nga, nung ko lang, actually I didn't know that. Hindi ko alam yun. Till today? Only today that you're telling me. Kasi, at that time kasi iniisip ko lang na, again, God has His ways of yung message sa akin ng Diyos kailangan mabuhay ka pa. Kailangan ka pa ng mga anak mo. Yun yung kailangan ka pa ng maraming tao. Yun yung iniisip ko.
But I never felt, yun na nga it never occurred to me. Alam mo si Ham talaga, sa lahat ng mga anak ko, he makes sure na nakakain ako. Siya pa yung nagluluto Making sure that I'm well. Sabi ko sa sarili ko, why am I not doing that to him? I mean, I should equal or even exceed yung pinapakita niyang pagmamahal sa akin. Hindi lang Ford Ranger, anak. Mami Fe, ano yung sinasabi mo kanina? Ford Bronco na. Actually, 10 years na po, wala pa rin. Mami, 10 years na daw po. Ano nga, Mami Fe, yung kanina po nagsasalita kayo, sabi ni Ham, parang naiiling siya. Ba't ka naiiling, Ham? Kasi nung parang sabi mo na, for you, it's a sacrifice that has to be made. Actually, I think if you have a chance to save a life, my mom gave me life in this world. So I think it's just for us kids to save the lives of our parents. And yun lang sa akin. But, sorry I'm breaking up, but I'm very emotional when it comes to my mom. So, yun lang. Naano ko. Mama Fe, hindi ka ba nagme-message kay Ham? Ikakasal na kasi itong si Ham sa November 26. Next month? Ha? Next month na? Yes. And sabi ko nga, sabi niya, para daw mag-viral ako, maglalagay daw ako ng cheque, nalalagyan ko ng 1 million para mag-viral. Sabi ko, bakit ko naman kailangan ipabigay yun? Pwede ko namang ibigay sa iyo na nakatago, di ba? But my message to Ham is really, God really has blessed him. He has found a good fiancé. She's watching right now. Lahat actually ng mga manugang ko, mga balay ko, lahat blessing sa akin lahat yan. Dahil ang turing ko sa mga balay ko para kong pamilya, kapatid. Sabi ko nga doon sa isang balay ko, alam mo balay, kahit anong hingin mo, bibigay ko sa'yo. Dahil binigyan mo ko ng isang Pia, yung asawa ni Alex, yung isa na nasa Singapore. Ganun din ang sinabi ko sa mga magulang ni Shirley. Lahat ng hingin nila, ibibigay ko. Dahil alam ko, yun ang magpapaligaya sa anak ko. Pahingin 2.5. Jessica, is there anything you'd like to tell your mom? Everyday naman, alam ng mom namin na we love her a lot. And alam din niya na... Yes. Alam naman niya na... Sige, ako nga, iyak dito. Alam naman niya na kahit mas close ako sa dad ko, mahal na mahal ko siya. Yeah. And Ham? Ford Ranger? I'm joking. But, 1 million. No, actually, nagulat nga ako. Pero, to be honest, may sinabi sa nanay ko, once I get old, I get married, she'll still be part of my house. Sama ko siya. Kasi I know, sorry na ako, pero I know that when my dad passed away, I told my dad, I'll take care of my mom. So, yun talaga. Thank you very much, Ham. Thank you, Jessica. Thank you, Miss Faye. Umuulan ba, Miles? Miles, napuwing ka ba? Maglinis tayo sa studio, ang dumi dito. May alikabok. Thank you po, Sir Han. Gauri! Congratulations. Thank you. 20,000 pesos. Gauri, invite mo na yung mga Dapper Cats to watch and support Halfmates. Mga Dapper Cats, maraming salamat po for having me. And of course, Halfmates, this October 18 na po yan, 5:30 p.m. sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Every Tuesdays and Fridays po on Drop, directed by Direk Raz de la Torre. Salamat din sa mga Dapper Cats na nakasama natin today. Ma'am Fe, thank you so much po, and to the AQA family for always supporting Eat Bulaga. Salamat po.